Kay Judges chapter 16 verse 20. Kunin natin mga Bible. Judges chapter 16 verse 20. Parang napakatahimik ng paligid Okay? Judges chapter 16 verse 20. Pwede tayong tumayo lahat? So nasa pa rin ako? Sermonettes, amen. Naalala niyo yung why could we not do it? Yung message ko na yun, why could not we do it? 5 yon. First is hindi makakilos ang Panginoon at hindi na natin magawa yung wala na yung power because there is a cursed thing. Ito yung sa compromise. Tapos pangatlo is the covetousness. Fourth is unprayerfulness, and fifth yung unbelief. Okay, so tag dito parang nililid ako na isa-isahin natin yon. Okay? So this time, Judges chapter 16 verse 20. Pag-usapan natin si Samson. Sino sa inyo kilala nyo na si Samson? Okay? Okay? Alam nyo yung istorya ng Samson and Goliath. Para isang matangkad sa isang malakas. Si Samson sa si Delilah, no? Pero dito sa sa Judges, no? At papasok na tayo sa may Judges chapter 16 verse 20. Punayin yung maigi ito, no? Sometimes we experience this. Yung Judges chapter 16 verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, go? And he said, the Philistine be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as other times before and shake myself. And he wished not that the Lord was departed from him. So sabi dito, yung nakita niyo yung kalagayan ni Samson during this time. Ang sabi niya, nung siya'y gumising, ang sabi niya, I will go out as the other times before. Okay, parang feeling niya yung bang, hindi, kayang-kaya ko naman to, malakas ako. Okay? Kayang-kaya ko to, walang pagsubok na hindi ko nalagpasan, walang kaaway na hindi ko tinalo. Gagawin ko ulit kung ano yung ginagawa ko before. Pero anong sabi dito sa may ang pinakamasaklap dito yung sometimes we experience this. Sabi dito, he wished not that the Lord was departed from him. Hindi niya namalayan. Hindi niya alam, wala siyang kamalay-malay that the Lord is not already working with him. Amen? Sometimes we could be busy in the ministry. Sometimes we could be busy as a member ng church. Sometimes marami tayong ginagawa, even babasa tayo ng Bible. Sometimes nandun ka sa mga ministries na ginagawa mo, but sometimes ang problem is baka akala natin is we are still okay. Di ba pag tinatanong tayo, kumusta ka? By God's grace, okay naman. Okay? Yan ang madalas sa sagot natin. By God's grace, okay naman. But magugulat ka na lang, Lord, bakit hindi ko na na-experience yung na-experience ko before? Lord, bakit hindi ko na na-experience yung power mo? Lord, bakit hindi ko na na-experience yung answered prayer? Lord, bakit hindi ko na na-experience yung joy and peace? Lord, bakit hindi ko na na-experience yung makikita ko na you are working with everything na aking gagawin? He wished not that the Lord was departed from him. Okay, the problem is compromise. Okay, the problem is compromise. So, ang message natin ngayon, no standards, no power. No standards, no power. Okay? Brad, merong merong subtitle. The danger of compromising God's standard. The danger of compromising God's standard. So tayo po manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we study your word. Bigyan niyo po kami Panginoon ng wisdom. Dalayan ko po Panginoon na makita namin ang aming kalagayang spiritual. I pray that every time we go Panginoon dito sa church, we are here to worship. We are here to sing praises to your name. At the same time, we are here to listen to your word. So I pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami, Panginoon, na attentive ear. And help us, Panginoon, to evaluate ourselves, Panginoon, na makita namin kung anong kalagayan namin spiritually. And it may be na katulad ni Samson. Akala namin, Panginoon, is okay kami. Akala namin, Panginoon, ay lahat ay going fine, Panginoon, pero hindi po namin, pwede pala namin ma-experience na hindi namin alam na nawala ng inyong presensya
ang inyong pagkilos sa buhay namin. So tulungan niyo nawa kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong patuloy na kilos sa aming mga buhay. I pray, Panginoon, for your Holy Spirit to revive us, your Holy Spirit to rebuke us if necessary. At dalayan ko po, Panginoon, na ma-experience po muli namin, Panginoon, ang inyong power. Pagpalain niyo po ang muli ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede na po tayo maupo. Pasensya na, parang naninibago ako sa pagsasalita kasi natanggal yung jacket ng yung ngipin ko. Para akong nangingilo sa yung isa, alam niyo yung matanggal yung jacket ng isang ngipin na para ka may pangil na hindi mo maintindihan, tapos kada sagi masakit, lalong-lalo na kapag uminom ka ng malamig, talagang ngilo, no? Okay, so no standard, no power. God's standard, no? Pag tignan natin dito, ang pag-uusapan natin dito is not our standard, not the world standard, but God's standard. Okay? Yung tinutukoy natin dito is no other than God's standard. Actually, ang God's standard is believers' protections. Okay? Sometimes sinisip natin bakit kailangan standard sa church? Okay, sa tingin nyo, kailangan ba natin ng standard sa church? Do we need to observe standards sa church? Kailangan ba natin talaga na, Pastor, hindi ba pwede mag-worship na lang tayo, wala na lang pakialaman kung anong klase ng damit, kung anong klase ng buhay, kung anong klase na ano na lang, puro mag-preach ka na lang patungkol sa love, no? So, we really need, kung titingnan natin, marami ng churches na dumadami because they do not observe standards. Okay? And even fellow Baptists, sometimes they compromise with the standard. But kung titingnan natin sa lesson na ito, kasi compromising, God's standard are the believer's protection against compromise, of course. Pero ito rin yung isang bagay na kailangan natin. We really need God's standard because this is also our protection in drifting away from God. Pwede kasi tayong lumayo. Na once na hindi na natin obserbahan yung God's standard, ano ba yung nare-require ng Panginoon? Ano bang requirement ng Panginoon sa isang believer? Ano bang expected ng Panginoon sa isang believer? Di ba maganda sa school? Pag pumasok ka sa school, ano expectation nila sa school? Okay? Ano yung mga bagay na standard nila sa school? Pagpapasok ka, dapat naka-uniform. Tama? Pagpapasok ka, bawal magdala ng anumang klase ng matulis na bagay. And I thank God, sa tama ba yun? Sometimes nagbabanggit ako ng mga name ng, pero in the advertisement, I think sa TIP, yung isang naging nila doon is, merong yung anong tawag doon, bago pumasok ang isang estudyante, merong drug test. Just to make sure na walang makapasok na addict. Okay? Maganda yun. Another thing, bawal talaga sa kanilang magdala ng kahit anumang matulis, kahit gunting. Kaya nga yung mga gunting nila, I think ang pinapayagan lang yung hindi talaga matulis, yung parang pambata na, Pero binabawal na talaga sila, At talagang stricto yung mga guard. So, kung titingnan natin, at nung one time na nag-discuss yung professor namin sa may masteral, karamihan ng mga nagiging problem na ang daming nangyayari na yung barilan, yung saksakan, yung bullying, yung mga is sa mga school na usually sa public kasi nga hindi na obserbahan yung standard. Okay? So even sa natin, kapag sa pagkain walang standard, amen? Sino sa inyo gustong kumain sa restaurant na walang standard? Yung mekos-mekos din, si Sir Flor, no? No? Yung pwedeng ang panghalo is, okay lang na ang panghalo is kamay. Okay? Wala silang standard ng cleanliness, wala silang standard ng pag-check ng, okay? During the time na si Brother Marlon nasa work pa, okay, ang isa sa work ni Brother Marlon is taga-test yung kung fresh ba at masarap at tama pa ba yung yung manok, no? At kapag tinesting nila yon, uwi na rin nila, no? Kaya nung magkakasama kami doon sa Malaya, grabe yon. Palagi ang ulam namin, gano'n. Kapag mag-uwi si Brother Marlon. Kumaga may mga because yung standard is very important. At the same time as God's people,
Ito yung nagbibigay sa atin ng protection. And surrendering God's standard. Ibig sabihin, if you will surrender God's standard, if you will lose God's standard, yung bang ihaano mo yung for the sake na, Pastor, for the sake na magkaroon ako ng work, for the sake na magkaroon ako ng mataas na grade, for the sake na maging in ako sa mga tao, for the sake na makuha ko yung tawag dito, yung approval, you will surrender God's standard. Listen, you will lose God's power. If you will surrender God's standard, you will lose God's working sa buhay mo. Amen? So, napakahalaga ng standard. Okay? So, do not compromise. At once na nagbabasa kayo ng Bible, tingnan nyo maigi, bakit mahalaga ang standard. So, tingnan natin sa buhay ni Samson. Okay, number 1. Okay, no standards, no power. Number 1, God's standard empower us spiritually. Okay, God's standards empower us spiritually. If you will look sa buhay ni Samson, bakit sa lahat ng judges, kakaiba si Samson? Bakit merong strength si Samson na kakaiba sa lahat ng mga tao? Okay? Kung babalikan natin yung kanyang kapanganakan, is very yung unnatural yung kanyang kapanganakan, dahil makikita natin na yung mother niya, barren. Amen? Walang kakayanan na manganak. Pero sabi sa Judges chapter 13 verse 3, tingnan niyo yung Judges chapter 13 verse 3, merong sinet ang Panginoon na standard sa nanay. At meron siyang sinet na standard na parang rules na magiging vow ng bata na ito. Actually, yung vow na to between the mother and the son. Hindi lang ito sa son kasi kailangan yung mother niya gawin din. Kung ano yung pinagbawal ng Panginoon na hindi pwedeng gawin sa bata, ganun din ang mga nanay. At sabi niya sa Judges chapter 13 verse 3, and the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, behold now, thou art barren. Inimpasize ng Panginoon. No, barren ka, wala kang kakayanan ng mga anak, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Pero ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, magkakaroon ka ng anak. Amen? Amen? Okay, so blessing. Pero sabi niya, now therefore beware, I pray thee. Ito na yung mga standards. Ito na yung mga things na yung way ng Panginoon, yung mga tawag dito, yung standard o kaya rules na sinet ng Panginoon. Ano yung mga sinet ng Panginoon? Drink not wine with nor strong drink. So, bawal ka uminom ng strong drink. And eat not any unclean thing. Hindi ka pwedeng kumain ng mga unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come of his head, for the child will be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistine. Ang sabi ng Panginoon, ipapanganak mo hindi sa ordinaryong bata. Itong bata na to, he will have a Nazarite vow. Anong Nazarite vow? Ang malinaw dito sa Nazarite vow, hindi siya pwedeng gupitan ng buhok. Hindi siya pwedeng lumapit at kumain ng maruming bagay, lalong-lalo na yung galing sa yung lumapit sa patay. At hindi siya pwedeng uminom ng alak. Okay? Verse 14, and she may not eat. Sabi dito, nung tinanong ng kanyang asawa si Manoah, at once nag-request siya na sana makita niya rin yung angel of the Lord. At ang sabi dito, she may not eat of anything that cometh of the vine, neither let her drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. All that I commanded her, let her observe. Okay? So ito yung parang pag makikita natin dito na nagsiset ang Panginoon ng standard, nagsiset ang Panginoon ng mga things na hindi natin dapat gawin bilang isang Kristiyano. Amen? Amen? Okay? So, kapag nagsiset ang Panginoon, huwag nating isipin na, Lord, masyado ka namang nananakal. Masyado ka namang hinihigpitan nyo kami, Panginoon. Hindi siya naghihigpit sa atin. He is just protecting us. He is just protecting us. At ito rin ang pinaka-cause ng kanyang power. If you will look kay Samson, yung Nazarite vow is not merely rules. Hindi ito merely rules na makikita natin yung Nazarite vow ni Samson, but it represents his dedication and separation unto God. It represents his dedication and separation unto God.
Bakit siya nagkakaroon ng mataas na rules? Because God wants us to dedicate our life. God wants us to be separated from this world. Tandaan natin, bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat maging kamukha ng mundo. Amen? Ano yung sinabi sa Romans chapter 12 verse 2? Be not conformed to this world. So huwag niyong gayahin. Okay? Huwag kayong magpanggap na Korean kung hindi naman kayo Korean. Amen? Huwag kayong magpanggap na ang dami kasi kuminsan pagkapanggap tayo, dinadaya yung ngayon nga eh. Meron kayong makikita na yung tao, kala mo ano eh, pag ang ganda-ganda ng mukha, yung pala, ang kapal pala ng yung makeup, tapos talagang magiging kahit pala negro is kahit maitim, magiging Korean na puting-puti. Pag nag-makeup mula dito sa ulo hanggang ano, tapos tatagi, syempre, no? Hindi tayo nagko-conform at ginagaya yung mundo. We need to be transformed to the will of God, to the image ng Panginoon. Okay? So, nagbibigay ang Panginoon ng standard. Now, yung pinakano natin dito, His power, tingnan nyo si Samson, saan galing ang power ni Samson? Lalo-lalo na sa mga nagtuturo ng bata. Baka sabihin natin, malakas si Samson dahil mahaba yung buhok. Patay tayo dun. Okay? Ibig sabihin, dapat magpahaba na lang ako ng buhok para lumakas ako. Hindi galing sa buhok ni Samson yung kanyang strength. Amen? Actually, hindi galing dun sa kanyang bow. Hindi galing dun sa ano eh. Ang strength ni Samson is yung presence ng Panginoon because ginagawa niya kung gagawin mo yung pangako. Okay? At mag-observe ka na standard ng Panginoon. So, makikita natin dito na because of God's standard, God can strengthen us. Kapag meron tayong standard, may special favor ang Panginoon sa buhay natin. Kala lang natin kuminsan, you lose a lot of people sa buhay mo kapag ka nagano ka na standard. Sometimes yung favor ng tao, sometimes tawag dito yung ano nila sa iyo, pagtingin nila sa iyo maapektuhan kapag meron kang high standard. Pero sabihin ko sa inyo, ang Panginoon ang pinakamahalagang i-please, hindi tao. Amen? At siyang magbibigay ng strength. Tingnan nyo to, no? Tingnan nyo lahat ng mga verses na babanggitin ko. Judges chapter 13 verse 5 or 25. Judges chapter 13 verse 25. Ito yung nang bata pa lang si Samson. Hindi inascribe sa buhok ni Samson eh. Kasi yung mga iba, kaya pala nawala yung strength ni Samson dahil pinutulan siya ng buhok. Hindi yun. Dahil yun na yung pinakalas, mamaya makikita nyo, na natsuway lahat ni Samson, lahat ng bawal. At yun ang pinakalas. Nagkataon lang na pinakalas na nasuway niya. Sa Judges chapter 13 verse 25, tingnan niyo po yung sinabi sa verse 25. And the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Soran and Estaol. Ito yung sa verse 24 kung makikita nyo, and the woman bare a son. Nung kapapanganak pa lang ni Samson, at pinangalanan niyang Samson, and the child grew and the Lord blessed him. Nakita niyo yung bakit kakaiba si Samson? Kasi ang Diyos ang nag-bless. Tapos sabi sa verse 25, the Spirit of the Lord moved him. Kaya pala, siguro nung bata pa lang si Samson, para siyang yung mga pinapanood na sa Superman na siguro bata pa lang siya, nagulat, binuhat ni Samson wala naman sa Bible yun, pero baka during that time, bata pa lang ito, nakikita na nilang kakaiba tong bata na to because God, the Spirit moves to him, even bata pa lang siya because of the standard na sinet ng kanyang magulang. Okay? Tapos pagdating sa may chapter 14 verse 6, chapter 14 verse 6, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid. Ito, pag nakita nyo sa verse 5, ano niya dito, tinalo niya dito, lion. Sa Judges chapter 14 verse 5, na meron siyang na-meet na young lion. At nung kinalaban daw nito ni Samson na para bang kung paano niya ito tinalo, para lang daw siyang nakipaglaban sa isang kambing. Amen? Okay, imagine mo yun, parang siguro binalibag niya lang yung
leon na yun na para bang binalibag niyang isang maliliit na kambing. Pero paano nagawa ni Samson yun? Because the Spirit of the Lord came upon him. Tingnan niyo uli sa may sinabi uli na, kaya kung titingnan natin sa lahat ng ginawa niya, Judges chapter 14 verse 19. Judges chapter 14 verse 19. Kaya kung bubuksan niyo na tanong, guhitan ninyo yung mga word na the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Askelot and slew 30 men of them, and took their spoil and gave their change of garments unto them. Marami siyang ginawa, even yung pinagbuhat niya ng gate, pati yung humuli siya ng maraming foxes, tapos tinali niya sa buntot, nilagyan niya ng fire para magwala yung mga foxes at masunog lahat ng taniman ng mga Philistine. Lahat yan. Pero isa pa makikita natin palagi dyan, and the Spirit of the Lord came upon him. Judges chapter 15 verse 14, and when he came to Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. And the cords that were upon his arms become flax that was burned. Kasi ito yung time na sinabihan yung mga kababayan niyang Israelite na sa namin kayo, under kayo sa tribute sa amin, tapos ginagawa yan ni Samson, hulihin niyo siya para sa amin. Kaya sabi ng mga Israelites, sige, hulihin namin siya. Pero sabi ni Samson doon sa mga Israelites, basta wag niyo lang akong papatayin, gapusan niyo lang ako. Wag niyo akong papatayin. Anong ginawa niya nung nandun na siya? Kayang-kaya niya yung lahat ng bagay. Why? Because the Spirit of the Lord is upon him. Listen, sa Christian life, hindi naman tayo kasing lakas ni Samson. Hindi ko to kayang buhatin mag-isa. Amen? Amen? May mga tayo, pero lahat tayo may problema na kayang-kaya natin problema natin if the Spirit is with us. May mga bagay tayong kinakaharap na things na para may imposible, but nothing is impossible if the Spirit is with us. May mga bagay tayong ginagawa sa Christian, mga service natin, magugulat ka na lang, nabibless ang mga tao sa'yo. Why? Because the Spirit is still there. Pero once nawala ng Spirit, kahit anong gawin mo, wala. Because ang pinaka nagbibigay ng lakas, ng strength, ng everything, ng wisdom, everything that we need is God Himself. At God, kung makikita natin dito, everything na makikita natin kay Samson, his power is attributed in the presence ng God's Spirit upon him. Yan ang meron tayong makikita. So ano magagawa ba na standard? Tingnan nyo kung meron tayong standard, God's standard separate us from the filthiness of this world. Pag meron tayong standard ng mundo, God can use us. God can work in us. Why? Because we are separated from the filthiness of this world. Kapag tayo'y umaayon sa mundo, halimbawa, okay? Umaayon tayo sa mundo, lahat ng ginagawa ng mundo, lagyan mo na lang yan, ano ka na lang, tawag dito yung bribery. Okay? Gayahin mo na lang yan. Kung ano yung sinabi ng mundo, sige lang, gayahin natin. Then hindi makapag-work ang Panginoon sa atin. Because in 2 Timothy chapter 2 verse 20, ang sabi diyan, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and earth, some to honor, some to dishonor. At ang sabi sa may verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, meet for the master's use and prepared for unto every good work. Kailan nakakapag-work ang Panginoon sa buhay natin if we have standard? Amen? Kaya, kayong mga estudyante, sa mga LBCA student natin na pag nag-graduate kayo, huwag niyo kalimutan yung natutunan ninyo. Dito, nakikita nyo may standard kayo, tapos pagdating sa labas, pagka nag-graduate na, wala, gagayahin na yung mundo. Sana hindi kayo mawala ng standard. Bible college, hindi tayo dapat mawala ng standard. Members sa church, huwag tayo mawala ng standard because God cannot work kung wala tayong standard. Another thing, God's standard help us gain favor with God. Nakaka-gain tayo ng favor sa Diyos kapag meron tayong standard. Ano sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 30? Be it far from me, for them that honor me. Sabi niya, I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Isa yan sa paborito kong verse, 1 Samuel chapter 2 verse 30. Na kailangan natin remind sa sarili natin that God will not honor you if you will not honoring God.
Pag hindi natin in-honor ang Panginoon, hindi tayo in-honor ng Panginoon. Kung dini-despise natin siya, then i-despise din tayo ng Panginoon. Kaya mahalaga no? Tingnan natin, ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung bagay na ano natin sa Panginoon? Di ba nung binili natin ang property dyan sa Labo, walang ano yan, walang double dowas yan. Okay? Kung ano yung binili, yun ang binayaran, pero by God's grace, nabayaran. Amen? Ay, by the way, nakalabas na yung title. Na-deliver na ba? Hindi pa, no? Nakalabas na yung title ng Labo property, Linaw property, no? Sa pangalan ng Laloma Baptist Church. Walang imposible kapag ginawa natin yung tama. Amen? 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 Yung mga young people regarding sa courtship, walang imposible kung susunod lang kayo at gagawin nyo ang tama. Amen? Okay? Dapat tama yung gagawin natin. May standard. Okay? May standard. Ano yung standard? Hindi pwedeng magtabi ang babae at lalaki. Amen? Amen? Kaya kayo mga lalaki, kapag visitation, yung babae, lagay nyo dun sa loob ng tricycle, kayo nandun sa labas. Hindi yung kayong nasa loob, nasa labas yung babae. Okay? Baliktad, no? O kaya nandun kayo lahat sa loob, nagsisiksikan, no? So, lagyan natin na standard palagi. Why? Because we gain favor when we observe God's standard. God's standard warn us and ensure great blessing. Tingnan niyo yung sinabi sa Psalms 19 verse 11. Ganda nito yung sinabi sa Psalms 19 verse 11. Moreover, by them is thy servant warned. Amen? Yung God's standard, yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon, nabibigyan tayo ng warning, and in keeping them, there is a great, ano sabi diyan? Pag sinusunod natin yung ng Panginoon, yung standard ng Panginoon, there's a great reward. Grabe. Yung sabihin lang may reward, okay na ako doon. Pero yung sabihin great reward, okay, depende sa level ng reward eh. The more na mas mataas ang standard mo sa Panginoon, the more na grabe yung reward. Okay? So make sure na ginagawa natin ang tama. Ulitin ko, no? Yung strength ni Samson is not because of his hair. Kasi kung pahabaan lang, sana, ang lalakas ng mga babae. Kasi mahaba yung buhok nila. Okay? Hindi ito pahabaan ng buhok para lumakas. Ang strength ni Samson is because of his strict observance of God's standard. Strict observance ng God's standard. Pero ito yung problema. Kahit pala napakalakas mo at blines ka ng Panginoon, pwedeng mawala yung strength. Ulitin ko. Kahit blines na tayo ng Panginoon, kahit nasa sayo na yung mga maraming blessing, pwedeng mawala anytime once you lose your God's standard. At ang problema natin, mag-ingat tayo sa compromise. Number 2, compromise gradually lowers our standards. Compromise gradually lowers our standard. Judges chapter 14 verse 1. And Samson went down. No? Nakita niyo yung went down? Naalala niyo si Jonah? Ang sabi din, and Jonah went down. Okay, pababa, no? Pababa. Nagsimula si Samson na magkaroon ng compromise when he saw the woman in Timnath. Okay? When he saw the woman in Timnath. Tama yung sinabi sa Proverbs eh. Put your eyes on your head. Hindi sa heart. Amen? Hindi sa feelings. Yung eyes dapat nasa head. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mo, nag-iisip ka. Iniisip mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pinagbubulay-bulaya mo yan. Si Samson, nakita niya yung woman of Timnath. And sabi niya sa kanya mga magulang, he came up and told his father and his mother, I have seen a woman in Timnath and the daughters of the Philistines, now therefore get her for me to wife. Grabe no? Sabi niya, sa nanay at tatay niya, kunin niyo siya para maging asawa ko siya. Tapos ano sabi sa verse 3? Paalala. Standard. Ang sabi sa mga magulang niya, anak, may standard tayo. Ano yung standard natin? Dapat ang mapapangasawa mo, kapwa mo, Hudyo. Amen? Amen? Ang sabi ng mga magulang niya, is there never a woman among the daughters of thy brethren
Or among all my people that thou goest to take wife of the uncircumcised Philistines? Sa paalala, no? Nagpapaalala siya ng standard. Ano sabi ni Samson? Tingnan nyo to. Ito yung mahirap talaga kapag tumibok yung puso, no? Get her for me. Get her for me, for she pleaseth me well. Wala nang tanong-tanong, kunin nyo na lang siya. Basta gusto ko siya mapangasawa. Grabe, no? No? Sometimes ganito tayo kumisa, pag may gusto tayong kunin, nawawala yung standard. Gusto ko yung work, ang laki ng salary, kahit may Sunday yan, papatulang ko. No? Mga ganon. Nawawala yung standard. Okay? Ang laki ng salary. Ano bang trabaho mo? Magiging manager ako ng isang tobacco company. At kapag nagtatrabaho ko doon, libre ang sigarilyo. Magtatrabaho ka. Saan ka nagtatrabaho? Doon sa paggawa ng whiskey, no? At kapag nandun ako, libre ang alak. Alam mo, kung ikaw ay ng Panginoon, ikaw ay anak ng Panginoon, hindi ka magtatrabaho, hindi mo ilalagay yung standard mo, no? At ilulus yung standard mo by getting what you want. Amen? Amen? Kaya mag-ingat tayo kasi compromise. He began compromising nung nag-set na siya ng eyes doon sa Philistine. One thing na about compromise, one compromise will lead to another compromise. Okay, one compromise will lead to another compromise, another compromise, another compromise until completely hindi mo na kilala yung sarili mo because you compromise. Nagbago ka na. Okay? Para ano yan eh? Alam niyo yung style ng mga addict? May style ng addict, ganito lang. Kung gusto kang maging addict na isang tao, nang sasabihin nila sa'yo, subukan mo lang to, libre lang, libre. Di ba yung mga ng style nila eh? Libre lang to, libre lang. Okay? Akong bahala sa'yo, libre lang yan. Bakit nila ililibre yan? Kasi once na nasubukan mo na, anong mangyayari? Pag naging addict ka na, saka ka na nila pagkakakitaan. Nagsimula yan kapag nag-compromise ka nang doon sa may unang bagay na yan. Amen? Amen? Ganon din naman yung mga yung mga yung online gambling. Okay? Ang online gambling ganito rin. Ang online gambling, pasasarapin ka muna, mananalo ka muna yan. At once na nag-experience kang nanalo, sunod-sunod na yan na pag mananalo din ako, babawi ako hanggang wala ka nang naipusta mo na pati misis mo, pati yung aso't pusa sa bahay nagsimula ka lang nag-compromise. Okay? Ingat. Okay? Tumanggap ka ng konting sa isang tao, bribery, maya-maya, maghahangad ka ng mas malaki. Little compromise. Okay? Tingnan nyo si Samson. Paano nagsimula si Samson? Tumingin siya doon sa babae. That time, wala pa siyang doon sa standard, meron na isang standard. Yung standard na dapat ang mapapangasawa niya ay Hudyo. Pero dahil doon sa ginawa niya na yon, sunod-sunod na. Yung kanyang promise, yung Nazarite vow. Ito yung Nazarite vow. Tatlong yung sa Nazarite vow. Hindi siya pwede magpagupit, hindi siya pwedeng lumapit sa patay, at hindi siya pwedeng uminom ng alak. Tingnan niyo kung anong ginawa niya. Judges chapter 14 verse 8. And after a time, he returned to take her, and he turned aside and to see a carcass of the lion. Nakita niya yung pinatay niyang leon. Nung nakita niya yung pinatay niyang leon, merong swarm of bees na nag-form ng honey doon sa carcass. Ito pa nga yung ginawa niyang riddle. Naalala niyo? Ginawa niyang riddle yan. Pero hindi niya sinabi sa magulang niya na kinuha niya yung honey, sabi niya dito, he took therefore thereof in his hands and went on eating. Kinain niya. Yung lumapit lang sa patay, bawal siya. Yung kainin niya pa yun, grabe na yun. Nakukuha niyo? Sa ordinaryong tao yun, tapos sabihin, wala namang masama doon. Walang masama doon. Pero yan ang pangako niya sa Panginoon eh. Sometimes mag-ingat tayo. May mga pangako tayo sa Panginoon na nakakalimutan natin. By the way,
Pwede ka maging makalimutan pero ang Panginoon hindi nakakalimot. May mga commitment kang ginawa dyan sa altar na hindi makakalimutan ng Panginoon. May mga ginawa kang commitment during the time ng devotion mo, hindi makakalimutan ng Panginoon. Everything na ano yan, alam ng Panginoon. Okay? Then, anong ginawa niya? Kumain siya. At sabi dito, and came to his mother and father, he gave them. Grabe no, bawal nga din sa nanay niya yan eh. Kasi kasama siya na nangako. Pero hindi alam ng nanay niya na nakakain na rin siya. From the carcasses ng lion. Second, he drank wine. Pastor, meron bang nakasulat na uminom siya ng alak? Wala. Okay? Pero meron Judges chapter 14 verse 10. Tingnan niyo yung Judges chapter 14 verse 10. So his father went down to the woman and Samson made there a peace, for so used the young men do. Ito ay isang tradisyon na kapag manliligaw sila. Ito yung tradisyon nila during that time. Pag manliligaw ka, at kukunin mo na yung babae, yung anong tawag doon, yung mamamanhikan, magsiset ka ng peace. Ay, usually ang peace, nagtatagal ng 7 days pataas. Pag sinabing 7 days, halos 1 linggong celebration yan. At dun sa 1 linggong celebration, dapat maraming pagkain at lalong-lalo na yung alak. Okay? Okay, so pag sinabing peace, i-search nyo yan sa internet o kaya mag-search kayo ng yung rules nila, yung mga nila sa Old Testament time, during the time ni Samson. Makikita nyo na ang pinaka-common sa celebration nila is wine. At kung siyang nagpainom, alangan namang hindi siya uminom. Tama? Anong mangyayari kapag ka nasa table ka ng umiinom? 7 days. Anong mangyayari? Anong mangyayari kapag nasa table ka ng nagsusugal? Anong mangyayari? Anong mangyayari kapag isang Kristiyano pumunta sa bar at nandun yung mga malalaswang ano? Anong mangyayari? Huwag mo sabing hindi ka affected. Once you stay sa isang bagay sa isang place na hindi affected ka, amen? Okay? Kaya dito nakita natin na kasama siya yung nag-set ng peace. Finally, ito, Judges chapter 16 verse 17, anong nangyari? He told to Delilah with all his heart and said unto her, there hath not come a razor from mine head. So sinabi niya yung isa sa sinabi niya, lahat na nagkataon lang na nawala na yung strength niya because this is the last Sunod-sunod niya nang na-break lahat ng vow. Parang ganito, magsisimula ang compromise sa isang little things. Little things na parang hindi masama, pero habang tumatagal, hindi mo alam na lahat ng vow mo, lahat ng standard mo, na isusurrender mo na until such time, bagsak ka na. So compromise starts small, but eventually it can consume you completely. Ano yan? Ano yung sinabi sa Song of Solomon chapter 2 verse 15? Madalas natin naririnig to, little foxes that spoil the vines. Sa panahon nila, yung mga vines, nilalagyan nila ng bakod yan. At yung bakod na yun, enough para i-control lahat ng mga lalaking foxes. Ang problem, ang nakakapasok yung small foxes, yung little foxes. Alam niyo kung sino ang pinakamalikot? Pinakamalikot ang little foxes. Sino sa inyo nakakita wala tayong mga fox dito pero sino sa inyo nakakita ng yung bagong panganak na baka? Nakita kayo ng bagong panganak na baka? Hindi tinatali yan. Ang nakatali yung mga adult. Pero yung bagong panganak na baka, hindi tinatali yan. Pero yan ang pinakamakulit. Talon yan ng talon ng talon yan. Kaya kapag nilagay nila yan sa tabi ng taniman ng sibuyas, sira yung mga ng sibuyas. Pag nilagay mo yan sa yung patatanim pa lang sira lahat yan. Lahat ng pupuntahan ng na yan, talon lang ng talon yan, hindi napapagod. Kaya nga sabi nila, yung little foxes spoil the vines. Kaya mag-ingat tayo. Titirahin tayo ni Satan. Listen, as a Christian, hindi lang goal ni Satan na gumawa ka ng kasalanan. Ang goal ni Satan, mag-compromise ka sa maliit na bagay.
Kasi once na nag-compromise ka sa maliit na bagay, at hindi mo na ginagawa yung dapat mong gawin, ang tendency, palaki yan ng palaki. Ano sabi nga doon sa ano, brother, dito, ano, Gian, genius, ano na rin nakasalamin na rin. Later on, lahat na ng Bible College magsasalamin. Lumalabo na yung mukha. Ay, mata. Sabi nila, no, ingat ka sa Diablo. Ibigay mo lang to. Pastor, wala namang masama kung maliit lang naman sa buhay ko ibibigay ko sa Diablo. Ingat ka. Kapag ang Diablo humawak, kahit gaano kaliit yan, kaya ka na niyang, pag binigay mo yung maliit, later on kukunin niya na yung kamay mo, later on kukunin niya na yung balikat mo, later on, kuha ka na. Any compromise, nag-i-start sa maliit. Okay? Triangles. Yung bisyo nagsisimula sa maliit. Okay? Alam mo yung mga nasa province, problema sa province, sasabihin ng tatay doon sa anak, yung anak niya, 1 year o ano pa lang, no, mga 5 years old, 7 years old, sasabihin niya doon sa anak niya, sindihan mo ako ng sigarilyo. Sino sa inyo naka-experience ng ganoon sa mga tatay niyo dati? No? Di ba? Sabi sa tatay ko noon, pagka nagpasindi yan ng sigarilyo, yung tatay ko nandun sa sala, tapos magsisindi ka ng sigarilyo doon sa ano, yung kalan. Di ba? Mag-ano ka ng sigarilyo. So para hindi mamatay yung sigarilyo, anong gagawin? Hihititin mo eh. Siguro bago ko maibigay yung sigarilyo sa tatay ko, nakadalawa hanggang 3 na. And sa simpleng bagay na yon, anong tendency? Kung hindi ka naging aware sa bagay na yan, anong tendency? Later on, hindi mo namamalayan na sa kakaano mo lang ng pakonti-konti, mamaya hindi ka na naging sanay ka na sa sigarilyo, maya-maya hahanapin mo na. But I thank God, hindi ko na kasi uubuhin ako dahil may ako sa okay? Pero isang bagay na makikita natin is nagsisimula yan sa maliit. So standard, no? Do not lower your standard. Do not compromise your standard. Then lastly, number 3, losing God's standard means losing God's power. Losing God's standard means losing God's power. Sa Judges chapter 16 verse 20, balik tayo dun sa pinaka-text natin. He awoke out of his sleep and said, I will go out as the other times before and shake myself. Para ang dali lang, shake myself. Para bang, kuminsan mga Kristiyano, kuminsan sabi nila, konting kasalanan lang yan, ipagpag mo lang yan, tanggal na yan. Okay? Konting pagpag lang yan, wala na yan. Konting ligo na yan, wala na yan. Kala natin, pag nawala na yung standard, wala na rin ang power ng Panginoon. Okay? This is the worst part ng totally losing God's standard in your life. You are not even aware that God's Spirit is no longer with you. Yung magulat ka na lang na hindi mo alam na wala na pala yung Spirit of God sa iyo. Akala niya kaya niya pa rin kaya niya pa rin i-break yung chain, akala niya kaya niya pa rin i-overcome yung enemies niya. But he loses his strength because he loses God's presence, because he loses God's standard. Kaya kung gusto natin i-bless tayo ng Panginoon, manatili tayo sa standard ng Panginoon. Bakit mahalaga ang pagtungo sa church? Hindi tayo pumupunta sa church dahil sa ibang reason. Kundi pumupunta tayo sa church, of course to worship, pero isang reason natin bakit tayo pumupunta sa church, dahil isa yan sa protection ng Panginoon sa atin, that we need to listen to the Word of God. We need to worship Him para hindi tayo lumayo. Bakit kailangan mo magbasa ng Bible? Kailangan mo yung Bible. Kung hindi ka nakakapagbasa ng Bible, para kang isang tao na hindi kumain. Sana mag-diet kayo sa rice sa pagkain, pero wag sa Bible reading. Amen? Amen? Okay? Huwag kayong mag-diet sa Bible reading. Huwag kayong mag-diet sa prayer. Bakit kailangan natin mag-pray? Because yan ang standard na sinasabi ng Panginoon. Kailangan natin mag-pray. Bakit kailangan natin mag-soul winning? Standard ng Panginoon yan. Because the more na nagso-soul winning ka, the more na iniingatan mo yung sarili mo.
Bakit kailangan nating magkaroon ng standard na hindi tayo gagaya sa mundo? Because we are the light of this world. Tandaan natin to. Hindi nakakapagligtas ang standard. Pero kailangan ng standard para maging maliwanag tayo at maging witness tayo. Nakukuha nyo? Kasi kung walang standard, sasabihin lang ng tao, bakit pa ako makikinig sa'yo? Parehas lang tayo. Imagine mo, no? Magwi-witness ka, parehas kayo nagiinuman. Sasabihin mo, kailangan ma-save. Tapos bigla, gumagano ka pa no? Paano ka magwi-witness na ikaw ay lasing? Paano ka magwi-witness kung tawag dito yung mukha mo is ang daming tattoo, ang daming piercing, tapos mukha kang mundo. Hindi tayo magliliwanag. Para magamit tayo ng Panginoon mightily, kailangan tayo magliwanag. You cannot maintain God's power if you will not maintain God's standard. Gusto mo ng power? Gusto mo ng blessing? Gusto mo ng reward? Gusto mo ng favor ng Panginoon? Maintain God's power. Or maintain God's standard. Maintain God's standard. Ano nangyari kay Samson? They took his eyes. Grabe no, siguro for the first time, sabi nila, first time natin na, siguro nung first time na sinuntok si Samson, tapos nasaktan siya, first time na sinuntok si Samson at siya may makikita nila na bumulagta, first time nila na makitang dumugo yung kanyang bibig, first time nila, siguro anong pakiramdam ng lahat ng mga Philistine na takot sa kanya because of his power na nanggagaling sa Diyos. Tapos biglang nawala yung power. Ano yung itsura nila? Siguro sabi nila, ngayon nating i-enjoy kung paano natin bugbugin to. Kung paano natin to, yung yurakan bilang Then sabi nila, wala na siyang magagawa. Even yung mata niya, hindi niya kayang ipagtanggol na tanggalin sa kanya. Alam niyo, parang itsura natin kapag nawala yung power ng Panginoon sa atin, wala na tayong kakayanan. We lose everything pag na-lose natin yung Spirit of God sa buhay natin. Yung working ng Panginoon sa buhay natin. Because we lose our standards. Ephesians chapter 4 verse 18, having understanding darkened, okay? Pagka nag-compromise na tayo, understanding natin, darken na, being alienated from the life of God, hindi na natin kilalang Diyos, hindi na tayo mukhang Kristiyano, hindi ka na mukhang anak ng Diyos. At ang pinakamatindi, may blindness of the heart. Blindness of the heart. Hindi mo na nakikita yung bagay na nakikita ng Panginoon. Wala na, para bang napakalayo mo na talaga, ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na. If you lose the standard of God, if you lose the power of God. Isang simple truth sa Zechariah chapter 4 verse 6 bago tayo Zechariah chapter 4 verse 6. Ano sabi dito? Ito yung gusto ko makita niyo, yung guhitan niyo to sa Bible niyo, no? Sinabi ni Zerubbabel to, not by might nor by power. Not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Useless ang power mo, useless ang money mo, useless ang position mo, useless everything na meron sa'yo if you lose the Spirit of the Lord. Amen? 1 Samuel chapter 4 verse 4, dito ako magtatapos hanggang, alam niyo yung time na matatalo na sila, yung bayan ng Israel during the time ni Eli. So dahil matatalo na sila, wala na sila, hopeless na hopeless. Ano sabi ng mga tao? So the people sent to Shiloh. Nag-send sila ng tao sa Shiloh together with Hophni and Phinehas that they might bring from thence the Ark of the Covenant. Ilang beses ko na itong sinabi sa church pero hindi ko alam kung bakit Pero alam niyo yung kahit nahawak mo pala yung Ark of the Covenant, kahit hawak mo pala yung Bible, kahit yung Bible is yung tagtag ka ng Bible sa pag natutulog ka, lahat ng area may Bible ka, parang ginawa mong, kala mo protection, Kahit anong gawin mo sa may Bible ka, kahit na dito ka matulog sa church, kahit na, bang lahat na lang ng sacred thing, dalhin mo. Ang sabi dito, dalhin natin yung
Ark of the Covenant. Tingnan niyo yung sinabi nila, dalhin nating Ark of the Covenant of the Lord of Hosts, which dwelleth between the cherubims. Talaga in-emphasize talaga eh. Because they know na every time, in every battle na ano nila noon, no, dala-dala nila yan. During the time ni Moses, during the time ni Joshua, dala-dala nila yan. And they see kung yung power ng Panginoon. Pero this time, ang may hawak si Hophni and Pinehas. Anong nangyari? 1 Samuel chapter 4 verse 11. Ang sabi sa Bible, the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Pinehas, were slain. At basahin nyo na lang sa mga susunod na talata, nung nalaman ni Eli na ang nangyari, hindi nga siya nagulat na namatay yung kanyang dalawang anak eh. Alam yun, nung narinig niya nga namatay yung kanyang anak, alam niya na eh, kasi prophecy. Sinabi na ni Samuel na someday papatay ng Panginoon si Hophni and Pinehas. Pero hindi niya matake. Nung narinig niya, the Ark of that Covenant was taken. Nung narinig ni Eli ay, sabi sa Bible, sa taba daw niya, nahulog siya sa kanyang pagkakaupo. Tapos nabali yung liig. So imagine nyo na lang itsura niya kung paano siya namatay. Hindi ko alam kung pag ano ng pagkakabali o sa ano, pero nabali yung kanyang liig. Isang bagay na ma-realize natin dito, hindi pala natin pwede ipagmalaki yung dala-dala nating Ark of the Covenant. If we lose God's standard, if we lose the presence of God because there is a hidden sin sa buhay natin, kung meron tayong ginagawang hidden sin, at isang bagay na ano natin is pinagpipray ko na magkakaroon tayo ng series of preaching regarding sa pornography, regarding sa fornication, na magiging lesson, magiging lesson ito sa lahat ng mga nahuhulog sa ganitong klase ng kasalanan. Tapos, isang pinagpipray ko, parang inano lang sa akin ng Panginoon last Sunday, magkaroon tayo ng mass wedding para dun sa mga member na hindi pa kasal, na yun tayong gagastos ng ng reception, Sister Ruby, tayo magluluto. Yung bang, lahat yan. Ang gagawin lang nila, maglalagay lang sila magsusot lang sila ng trahe de boda, saka, tapos, mga things na kailangan nating ayusin sa church, because if we want blessings sa church, ayusin natin yung buhay natin. Because if there is any sin in our life, if there is any wrong thing sa buhay natin, at wala na yung presence of God, wala na yung power of God, kahit dala mo yung Ark of the Covenant. Ano ibig sabihin ko ng Ark of the Covenant? Kahit may position tayo sa church, kahit may ministry tayo sa church, kahit na well-known tayo sa atin, if we lose the standard. Kaya nga nakakatakot pag sinasabi ng mga tao, especially preacher, nang hindi tayo dapat pag-usapan ng standard. Standard matters. Standard matters. Kasi yan ang rules ng Panginoon. Kaya mag-ano tayo na pag-pray natin na ipag-pray natin na sa buhay sa Christian life natin, do not be like Samson. He was blessed. Pero because of one compromise, it leads to another compromise. It leads to another compromise until such time that he surrendered God's standard sa buhay niya. Amen? Amen? Okay? Kaya kapag may mga compromise, church, pag may tindahan tayo, wala dapat alak at sigarilyo. Amen? 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 Pag magtitinda kayo, pastor, yan ang pinakamabili. Kapag tindahan niya ng Kristiyano, dapat walang alak at sigarilyo. Kapag tindahan niya ng Kristiyano, dapat sarado pag Sunday. Standard. Amen? Amen? Okay? Student, standard. Ang exam, hindi dapat nag-cheat. Amen? Sa LBCA, naglalagay ng, kapag wrong, anong gagawin sa LBCA? Ano yung rule natin sa LBCA? Lagyan ng X. Tapos kapag kinorek, saka lang
bibilugan yung X. Ibig sabihin na correct. Kasi i-bless ng Panginoon isang taong honest. Amen? Okay? Lahat yan, lagyan nyo ng standard. Taas nyo yung standard nyo. Bible College, itaas nyo ang standard ninyo. Staff workers, itaas natin ang standard natin. Okay? Tingnan natin, the more na mas mataas ang standard natin, mas gusto ko ng mataas ang standard natin kaysa naman napakababa ng standard natin. Amen? Because if we lose our standard, we will lose God's power. No standard, no power. Amen? So tayong lahat ay manalangin. Let's pray. Pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon tayo ng short invitation. So one of the problem why we cannot do it, sometimes why we cannot experience the power of God because of compromise. When we lose God's standard sa buhay natin. So habang tumutugtog ang ating pianist, pray muna pala tayo na let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. I-bless po Panginoon ang aming invitation. Dalayan ko po na kayo po ang manguna. Bigyan niyo po kami Panginoon ng inyong unawa at ganoon din po Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan namin Panginoon ang mensahe at mag-speak ito sa amin Panginoon. That in everything Panginoon, kami po Panginoon na magkaroon ng standard. Tulungan niyo po Panginoon ang bawat isa na tingnan namin Panginoon na hindi po kami dapat maging kawangis ng mundo. Pagkos kami po Panginoon ay magliwanag na may makitang Panginoong kakaiba sa amin bilang isang Kristiyano. Bless you po Panginoon na aming invitation, kayo pong muli ang malulahati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to our hearts na nakita natin na it may be nandun tayo sa compromise, little compromise. Maganda yan habang little compromise pa lang. Let's pray na, Lord, I'm starting to compromise. I'm starting to lose your standard. Then sabi mo sa Panginoon, Lord, I want to go back to your standard. Go back to His standard. Go back sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And by the way, ang Panginoon, He gives second chances. He gives second chances. Alam niyo, kailangan lang natin gawin talaga 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So habang hindi pa huli ang lahat, habang hindi pa natin experience yung losing the power of God, losing the Spirit, yung katulad ng yung working ng Panginoon ng Spirit of God kay Samson. I pray, huwag mong hintayin maging ikabod ka o yun na wala na yung glory ng Panginoon. Make sure na nandyan pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Of course, hindi siya mawawala sa atin bilang isang ligtas. O nandyan siya palagi, but He cannot work. He cannot empower you. He cannot use you kung wala kayong standard. At kung meron tayong mga first-time visitor, may mga bisita tayo na wala pang katiyakan ng kaligtasan, gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, ngayong gabi ito, pwede mo itaas yung kamay mo at gusto namin i-share sa iyo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ, ang Panginoon Jesucristo. So meron ba sa atin na wala pang katiyakan ng kaligtasan? Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Okay? Sa atin sa church, pag-pray natin to ha. Ano natin, pwede bang sa bawat ministry natin, let's set an standard. Mag-set tayo ng standard sa music ministry. Mag-set tayo ng standard sa mga Sunday schools natin. Mag-set tayo ng standard sa ating sa children ministry, sa youth ministry, sa singles ministry. In every ministry sa church, wag kayong tawag dito, wag kayong mag-give in kapag may mga tao na sasabihin, tanggalin na natin yung standard. No, we need standard. Amen? No standard, no power. If you lose God's standard, you will lose the working of the Holy Spirit in your life. Okay? Mas gusto pang mawala na sa akin ng maraming bagay. Wag lang yung working ng Holy Spirit. So pag-pray natin palagi sa buhay natin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po Panginoon na message tonight.
Maraming salamat po sa lahat ng mga wisdom na pinagkakalob niyo po sa amin using the life, Panginoon, ni Samson. Alam po namin, Panginoon, na bagamat hindi po naging maganda yung naging example ng kanyang buhay, but we could learn something, Panginoon. Lord God, we pray na maunawaan namin ang mensahe that strength, victory, ang favor is not because of the thing na meron kami, kundi because of the working of your Holy Spirit, because of the working of your power, Panginoon, sa aming buhay. At nagkakaroon lang ng working ang inyong power sa amin, Panginoon, ng Holy Spirit nag-work sa buhay namin if we are vessel unto honor. If we are worthy vessel, Panginoon. If we observe standards, if we observe the things, Panginoon, na gusto niyo pong igawin namin bilang isang mananampalataya. So tulungan niyo po kami, Panginoon, mula sa aming tahanan, mula sa aming mga workplace, hanggang dito sa aming church, in everything na ginagawa namin, Panginoon, that we will set an standard. Tulungan niyo kami, Panginoon, na even sa simpleng paghahawak ng cellphone, magkaroon kami ng standard. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo kami sa bagay nito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na kayo po, Panginoon, ang tunay na maluwalhati pong muli. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.